Mga kagmate, magandang araw sa atin lahat. So, paiteba po ang kaagapay mo sa inyong babuyan. Ngayon, mayroon na naman tayong ibabahaging kaalaman para sa atin lahat. So, hog racer, mga baguhan at sa mga datihan na rin. So, baka hindi nyo pa to alam dahil pag-usapan natin para matukoy natin yung ibang aspeto nito sa isang kaso ng inahining baboy na nanganak pero walang laman. So ano nangyari? Ang lumabas lang po placenta. May anak, wala. Zero po placenta lang po yung lumabas. So, na-share siya, yung video na to, na-share siya sa GC ko po. Sa GC namin magbababoy, na-share nito. Ngayon, pinanood ko, may placenta lang talaga lumabas sa kanya. At walang biik. So, sayang lugi na naman. Lugi na naman si kapwa natin hog racer dahil meron pala mga case na ganyan. Ngayon, total nabasa ko yung isang ganyang case dati. Nailagay ko na sa journal yung ganyang kaso. So, hindi naman siya hindi siya malalang kaso kasi kumbaga sa 100 sow, isa lang ang infected. Siya lang yung merong ganong case. So, out of 100, isa lang. Ganun po yung niya. Hindi siya nakakahawa. So, ang nangyayari po diyan, yun yung pag-uusapan natin. Kasi base po sa video niya, so wala siyang ganong explanation o paano natin maitutukoy ano ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari yun. So, umpisa natin po sa day 14 to 36. Yan. Diyan po nagkakaroon ng embryo loss yung isang inahinit. Dahilan ng isang bakterya. Dahilan po ng isang bakterya. Embryonic losses. So, day 14, nagde-develop yan. Kaso, na-colonize ni bacteria, yung embryonic na yon, at bago makarating sa late gestation, zero na. Yung mga nabuong fetuses, kahit embryo pa lang, na-colonize na ni bacteria. So, nawala na po. Kaya, pag lumabas po siya, zero. Placenta lang. Ang lalabas lang talaga. So, may dahilan po dahil sa bacteria na yan. So, yun po yung dapat natin malaman kung paano nangyayari. So, isa lang po yung bacteria na yan na pwede natin specify sa inyo dahil ito po yung almost na nagiging dahilan. Si Leptospira. Leptospira. Siya po yung bacteria na na-develop as new pathogens in long time. So, bago po siya na-develop, matagal na panahon. So, isa siyang species ng dumi at ihi ng daga. So, bigyan ko yun ng sample para example, may daga dyan, umihi, tumae, dumumi sa isang part ng tabi ng puno. In the long run po, hindi siya nagagalaw, hindi siya
ah, nagkaroon ng development. So, mahabang panahon bago na-develop yung bacteria na yon. At ang bacteria na yon, si Leptospira. Ano po? At the end of the day, na-develop siya as new species na pwedeng magkaroon ng causes sa mga inahinin natin para i-colonize ang kanyang ovaryo, para hindi na magtuloy-tuloy yung na-produce niyang embryo. Day 14 pa lang to 36, na-colonize niya na. Kaya paglabas po ng biik, zero talaga. Placenta yung lalabas, pero makikita mo sa katawan ng inahinin, buntis talaga kung makikita mo. Ganun po yung explanation ng mga eksperto sa ibang bansa. So, as per kwentuhan namin sa GC namin, may nangyayari din dito sa Pilipinas, sa ibang farm. So, mostly doon po yan sa sa foreign countries nangyayaring, sa mga nabasa ko noon. So, nangyayari na pala dito sa atin. So, sa tagal ng panahon, ngayon, na-develop na pala na hindi natin nalalaman. Kasi lahat po na nabasa ko noon about sa Leptospira is foreign countries talaga yung mga nagkakaroon ng ganun na sitwasyon na nangyayari sa mga baboy nila. After investigation, ayun po yung resulta na lumalabas. So, na-develop pala at nakarating na pala dito sa atin sa Pilipinas. So, may nangyayari na. Madalas na pala nangyayari bukod sa isa nating kasamahan sa GC at yung isang video na yon. So, nagkakaroon na po ng spread yung pagkalat ng bacteria na yon. So, baka mag-develop pa ng bagong species. So, ganun po yung nangyari mga kahag-racer. So, panatiliin natin yung buong paligid ng farm natin, linisan, walis-walisin natin, para yung pagde-develop ng ganung bacteria is hindi na makarating sa loob ng piggery natin. Ganun po dapat. So, kami dito, lagi ako nagwawalis dito na yung mga lupa mo, tinatabas namin para maninis palagi. Ganun lang po yung mga umiikot yung trabaho namin dito sa farm. So, yun lang po mga kagmate. Sana may napulot kayong kaalaman dito sa video na to. Kung nagustuhan nyo po, i-share nyo po yung video para may kalat naman natin sa mga kapwa natin na grazer. So, pa-share po ng video kahit hindi nyo po kayo follow. Pa-share na lang po. Yun lang po mga kagmate. So, ulitin ko po. Paiteban ang kagapay nyo sa inyong babuyan. So, happy farming sa atin lahat. So, kung may tanong po kayo sa na-discuss natin ngayon, PM nyo lang po ako. Walang problema po. Anytime, anywhere, magre-reply ako sa inyo. Happy farming!